Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga kababayan, Comelec Bayaran. Yan, nagtatanong po mga kababayan, shocking Abante, nanalo. Nako po, yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin. At bibigyan ng komento ngayong araw na ito pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sama ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kabayan, eto na nga, bago po natin simulang i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin ito. Itong balitang ito, nako talaga, oo. Benny Abante idiniklarang panalo sa 6th District ng Maynila. Kandidatura ng kalaban ni Abante pinawalang bisa ng COMELEC. Nako, bakit kaya ang tanong? Ha? Panalo na, naging bato pa. Ha? Yung isa, talo na, panalo pa. Okay. Ano kayang nangyayari ngayon sa COMELEC mga kababayan? Bakit ganito po ang COMELEC ngayon? Hindi natin maiwasan na isipin, no, na baka dahil gamit na gamit ngayon sa kamera ang mga tulad ni Abante. Biruin mo yung anak niya nandun na nga, di ba? Hmm. Si Princess Abante nandun na. Eto, ama niya naman po ang ah, grabe naman po ito. Ano pong nangyayari dito sa ah, Maynila, ano? Ipinawalang bisa ng COMELEC ang kandidatura ni Joey Oya na nagbigay daan upang manalo si Benny Abante sa pagka-congressman. COMELEC diniklara ng panalo si Benny Abante sa 6th District ng Maynila. Aba, sa party po, no, ni Joey Oy, talagang mahirap pong tanggapin ito. Panalo na sila eh, di ba? Tapos pinawalang bisa ng COMELEC. Ah. Di sana, sabi nga dito sa comment, di sana wala nang wala nang eleksyon pa. Kayo na lang ang kayo na lang ang lagay, no, ng mga gusto nyong mga politiko diyan sa mga posisyon na yan. Useless din pala eh. Useless po ang magkaroon pa ng eleksyon sapagkat ang COMELEC din naman pala ang magde-decide kung sino ang panalo or kung sino ang hindi nanalo. Ano po ang inyong masasabi diyan mga kababayan? I-comment nyo na lang at eto pa. Ito namang patungkol po sa Duterte Youth. Ang action po, ano ba ang magiging action ng COMELEC? Ito po ang balita mga kababayan. Tatlong nalunang seat ng Duterte Youth maaaring mapunta sa Gabriela at iba pang natalong party list. Nako po. Anong nangyayari, COMELEC? Ibinoto po ng taong bayan ang Duterte Youth. Tapos eto, papalitan din. Si Abante natalo, pinalitan para manalo. Ang Duterte Youth nanalo, papalitan naman ng mga talo. Anong nangyayari ngayon mga kaubayan? Anong nangyayari sa COMELEC? Bakit ganito ang nangyayari sa COMELEC? Kaya hindi natin maiwasang isipin mga kaubayan, nababayaran ba? Ito napapatanong po tayo. Bayaran ba ang COMELEC? Yan tanong po yan mga kababayan. Ito po ang balita, mga panalunang upuan ng Duterte Youth posibleng mapunta sa Gabriela at iba pang natalong party list. Kung magkakaroon ng pinal na desisyon ang Commission on Election na sa pagkansela ng registration ng Duterte Youth Party List ay maaaring ipamahagi ang nakuha nilang upuan nitong nakaraang midterm election sa ibang natalong party list. Naku naman, ito ang masaklap dito, no? Ah, eh, dapat nung pa lang, nung kumakandidato pa lang, COMELEC, di ba?
kung talaga palang may kasalanan or may violation ang Duterte Youth, bakit nung kumakandidato pa lang, nagpapasa pa lang ng COC, hindi nyo na, di ba? Hindi nyo na pinigilan. Maging doon doon po sa kalaban ni Abante, kung ano man po yung violation, no? Kung ang violation niya po is before pa siya manalo, di ba? Dapat nung nagpapasa pa lang ng COC, alam nyo na yan na may kasalanan o may violation para hindi na mag-expect yung mga tao na yan, yung mga kandidato na yung mga politikong yan, no? Para hindi na po sila mag-expect. Ha? Ang problema, papanalunin nyo muna, tapos saka nyo i-disqualify. Di ba? Ano yan? Parang sinabi nyo nang, sige, patatakbuhin natin to, i-disqualify natin to, o then ikaw na ang panalo. Ganun ba yon? Grabe po, no? Comelec, kumusta? Anong nangyayari sa inyo? Okay? Eto mga kabayan, bigyan din po natin ng reaction to, eto naman po. Comelec pa rin mga kabayan, pagbura sa eleksyon na 2025 files, hindi totoo. Ayon po yan sa Comelec. So itinatanggi po ng Comelec ang alegasyon na binubura nila ang 2025 files mga kabayan ng eleksyon. Pero teka lang, bakit ba nagkaroon ng ganitong, bakit ba lumabas ang ganitong balita? Di ba? Ibig sabihin, meron ding pinagbabasihan ang balitang ito. Di ba? Sino kaya? Sino kaya ang matapang na nagbulgar? Kasi syempre, itatanggi talaga nila yan. Mahirap naman kung umamin sila, hindi sila rin nalintikan, di ba? Kaya hindi po, ako personally, hindi po agad-agad naniniwala na, di ba? Kasi hindi to lalabas na balita kung walang pinagmulan, di ba? O ibig sabihin, may something talaga dito sa Comelec. So antay-antayin na lang po natin yung iba pang balita patungkol po dito sa Comelec. Ang dami namang ngayon, baka yung sa baka yung sa Cebu, di ba? Ay balita natin magpipetition magpo-protest itong yung sa Cebu, yung governor si Gwen Garcia, di ba? Magpo-protesta. Aba kapag iyan po ay nanalo, magkakagulo na talaga. Pag nanalo pa si Gwen Garcia diyan sa Cebu, wherein declared na po na nanalo si Pam Barriquatro. Baka magaya lang dito kay Benny Abante, bantayan po natin yan mga kababayan, okay? Alright, eto mga kababayan, pasadahan din po natin itong anak ni Benny Abante. Sabi niya po, eto talaga no? Kahit huling-huli na, nagsisinungaling pa rin. Eto mga kababayan, sabi niya po dito, naniniwala ako, paniniwala mo yan, wala kang magagawa, di ba? Naniniwala ako na yung 200 plus na congressman na pumirma doon sa impeachment ay pumirma hindi para sa halaga o anumang pabor na makukuha, pero para sa paninindigan. Talaga ba? Are you sure? Di ba? Sigurado ka ba? May mga umamin na nga na mga congressman. Pilit mo pa rin pinagtatakpan ang amo mo. Di ba? Kaya pala kinuha itong spokesperson kasi magaling gumawa ng mga kwento. Magaling gumawa ng mga kwento itong si Benny Abante mga kababayan, kaya pala kinuha. Tulad pala ito ni Claire Castro, no? Kaya pala kinuha si Princess Abante dahil napakagaling gumawa ng istorya. Parang kung ikaw, bago ka lang sa social media, talagang madadali ka dito. Mas malala pa po ito sa AI. Totoong tao ang nagsasalita pero kasunungalingan naman. Di ba? Dinadali po nila si Senator Bato na naniniwala sa AI. Paano na lang yung naniniwala sa iyo? Hindi ka AI,
much better maniwala tayo sa AI. Mamaya bibirahin natin yung mga AI na yan, okey. Ano pong inyong masasabi dito kay ano, kay, Abante, Princess Abante? Naku, dalawa ng Abante ang nandiyan sa kamera kapag 'di ba? Kasi dineclared na po na panalo si, Benny Abante. Naku, 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 ah. Anyway, ano po ang inyong masasabi diyan? I-comment niyo na lang at eto, bumanat na naman po si ano, si, Princess Abante, spokesperson ng, House of Representatives. Sabi niya po dito, ano ba ang naging ambag niya bilang senadora, Ang pinatutungkulan niya po ay si Senator Amy Marcos, kasama sa tungkulin niya ang pag-ayos ng budget, at pangangalaga sa San Juanico Bridge. Naku, senador pala ang nangangalaga sa San Juanico Bridge, mga kababayan, at binibira niya ah, Senator Amy Marcos, no? So, yan. Ikaw, Abante, ano rin ba ang naambag mo sa Pilipinas at ganyan ka makapagsalita sa mga senador na tulad ni Senator Amy Marcos, di ba? Well, we know that you are atakdog ka eh, kaya kailangan mo talaga mag-isip, no? Matalino itong si Abante, no? Ah, kasi tingnan mo naman, palaging may birada sa Senado, kay BP Sara, no? Lahat ng issue sa ating bansa, mayroon po siyang nasasabi. So, isa lang pong masasabi ko dito, matalinong ob-ob, no? Matalinong ob-ob itong si Abante na ito. Kasi mas malala pa po sa AI ang kanyang mga sinasabi. Mhm. Ito pa mga kababayan, ito naman po ang sinasabi nating AI, no? Patungkol po ito kay Senator Bato de la Rosa. Sabi po dito, si Abante pa rin mga kababayan, House spokes, si Abante po yan, di ba? Si Princess Abante. House spokes to Bato de la Rosa, truth will set us free, not AI, not fake news. Yan mga kababayan, no? Pag sinabi ba nating AI, fake news agad? Ha? Kasi mga kababayan, baka hindi po alam ng ating mga kababayan, no, lalo na itong mga tumitira dyan sa AI na yan, na ang AI po ay ginagamit din sa paaralan. No? Yung mga animated na mga pinapakita sa mga bata, di ba? Yung mga kwentong pambata, animated, it's supposed to be an AI, mga kababayan. Ha? Ha? O dinadab. Okay, sige sabihin natin, hindi talaga siya totally AI kasi dinadab yung iba, 'di ba? Pero what is the difference between, no, dito po sa estudyanteng AI, no, at dito po sa mga ipinapakita natin sa mga bata na mga animated, cartoonized na mga videos, no? Para tayo makapag create ng isang idea na maiintindihan ng mga bata, 'di ba? What is the difference? Ayon, create din po 'yon to simplify and understand, no, yung context na ipaparating sa taong bayan, no. Kasi minsan kailangan talaga natin ng visual aid, di ba? Yun po ang tawag doon. Yung AI na estudyante yun is a visual aid to make people understand yung context ng message, mga kababayan, di ba? Kung ganun, fake news pala yung lahat na pinupukol natin sa mga estudyante, 'di ba? Fake news din po ba yung maituturing na 'yon? Yan po ang pinaka the best siguro na explanation na hindi lahat po ng animated videos, 'di ba? Ay fake news. Depende po 'yon sa context ng kanyang mensahe, 'di ba? Sinasabi nyo kasing AI kasi nasasaktan kayo, 'di ba? Nasasaktan lang kayo kaya yun nasasabing AI. But actually, mga kababayan, mula pa noong pagkabata pala natin ay ginagamitan na tayo ng mga animated videos which is we can consider AI, 'di ba? Yan yung modern na ngayon ay AI na, pero noon animated videos, 'di ba? Ganun pa rin yung kahulugan nun,
di ba? To aid, visual aid nga di ba? Para tulungan tayo na maintindihan ang isang bagay, no? In a very simple way. Yan mga kababayan, mukhang nag-lecture na tayo dito. Anyway, yun lang po ang gusto kong iparating sa inyo, no, na hindi lahat po ng AI ay walang kahulugan, no? Mostly ginagamit nga sila sa school no? Ano po ang inyong masasabi diyan mga kababayan? I-comment niyo na lang po. At eto, ibig sabihin kung teka lang dagdag lang natin. Ibig sabihin kung fake news po ang mga AI, so dapat gumawa kayo ng batas na walang gagamit ng mga visual aid, no? Mga tawag dito, visual aid sa mga school through, no? Animated videos or AI, no? Ipagbawal nyo yan kasi fake news ang ibinibigay ninyo sa kabataan. Diba? Kayo kasi, ang ano niyang utak ninyo diba? Ang ganyan siguro, yung understanding ninyo sa AI. AI is very important ngayon, no? Mga kababayan. Kung hindi nila naiintindihan yung AI, no? Ang AI na nga ang papalit sa Well, anyway, ibang usapan na yon mga kababayan, no? Ito, pasadahan din po natin itong sa Risa Hontiveros. Sabi niya po dito, pagiging impartial bilang senator, judge, klaro kay Hontiveros. Ibig sabihin mga kababayan, wala pong kinikilingan si Risa Hontiveros bilang senator judge. Nagpapatawa yata itong si Risa Hontiveros. Pag wala kang kinikilingan, mag-a-abstain ka. Hindi ka buboto, di ba? Hindi ka boboto diyan po sa sa botohan ninyo. Pero may kinilingan ka 'di ba? Doon ka sa kabila kumampi. Ibig sabihin, nagsisinungaling ka na naman. Hindi pwedeng wala kang kikilingan diyan, bumoto ka Mas sasabihin ko pang wala kang kinilingan kung nag-abstain ka, hindi ka bumoto, 'di ba? Yan lang pong simple lang po 'yan na analysis dito sa sinasabi dito, 'di ba mga kababayan? Kaya kailangan talaga mga ka-review natin minsan, no? Huwag agad-agad tayong maniniwala sa mga sinasabi ni Senator Risa Hontiveros. Okay? Ito naman po mga kababayan, ang balita po sa News 5. Nako, dinali po nila si President Bongbong Marcos Jr. Sabi po dito, atubili, bahagi ng salita, pang-uri, kahulugan, may alinlangan. So may alinlangan po ang atubili, no? Tapos sabi po dito sa statement ni President Bongbong Marcos Jr., hindi umano mag-aatubili si President Bongbong Marcos Jr. na tanggalin sa gobyerno kahit pa mga kaibigan niya kung hindi naman sila makapagdudulot ng maayos na serbisyo. So, hindi umano hindi mag-aalinlangan ang presidente. Ang tanong, hindi ba talaga nag-aalinlangan ang presidente? Bakit inilagay niyang News 5, ang word na atubili, tapos inilagay niya pa yung kahulugan? Because, mga kababayan, News 5 is maybe, no, hindi sila naniniwala dito sa statement ni President Bongbong Marcos Jr. na hindi siya nag-aatubili. Kasi, isipin mo, parang nireshuffle lang naman. So, nasaan ang hindi pag-aatubili doon? Di ba? Ibig sabihin, mga kabayan, maybe President Bongbong Marcos Jr. hindi po alam ang kahulugan ng atubili. Kaya nila inilagay itong meaning, no? Ng atubili. May alinlangan. Sabi dito, hindi o hindi nag-aalinlangan. So, yan, nilekturan ng News 5 si PBBM. Ito mga kabayan, panoorin po natin to at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Bigyan natin ng opinion, reaksyon itong post ni Senator Bato de la Rosa. 1 hour ago. Sabi niya, I don't care if this post is AI generated or Manobo generated because I am not after the messenger. I am
after the message. So please, don't shoot the messenger without reading the message that he delivers. Okay. So, isinare ni Senator Bato ang post ni June Abilino, isang Katoliko who happens to be a Manubo member who lives in Manila. Reaksyon niya ito sa mga pahayag ni Archbishop Sok Villegas tungkol sa impeachment ni BP Sara na sinabi ng Arsobispo na kasalanan daw, kasalanan sa Diyos yung ginagawang delay o hindi pagtuloy sa impeachment ni BP Sara. Okay, so ito ang post ni June Abilino. Basahin ko, napakaganda. The cardinal sin of Archbishop Sok Villegas. Cardinal sin. Dear Archbishop Sok Villegas, as a Catholic, I am deeply concerned about your latest statement on BP Sara's impeachment case, saying that delaying or aborting it is a grave sin. Hence, those millions of Filipinos supporting its demise at the Senate are grave sinners. So, nahahati ang taong bayan tungkol sa impeachment. Kagaya ko, kagaya ninyo nanonood sa akin, ayaw nating matuloy yung impeachment trial kasi nga defective. Sinusuportahan natin yung desisyon ng 18 senators nga ibalik para ayusin nila yung defects. So kung ang sinasabi ng Arsobispo is kasalanan yung pag-delay, tayo makasalanan na rin ba? Ang ganda ng punto nito si John Abilino. While I hold your statement with high respect, I find it contemptuous given your wanton disregard of the facts that gave rise to the case of the demonic intention embedded thereon, which polarized the country like never before. It is disheartening that you recklessly condemn those who disagreed with the impeachment without hearing their side, and instead you expect them to swallow hook and line and sinker your statements which we abhor with disdain. So yan mga kabayan, hindi ba siguro naiintindihan ng Archbishop na ito na maybe it's the will of God, ano? Kung bakit ganyan po ang nangyari sa impeachment. Kumbaga, sinisisi mo rin ang Diyos sa nangyayaring ito, sa impeachment na yan. Diba? It is the will of God, no? Itong nangyayari po dyan sa impeachment na yan. Kasi yan po ang kagustuhan eh. Gusto mong pigilan? Bahala kayo mga kababayan. Pero isa lang po ang masasabi natin dito. The separation of church and the state must be, no, observed. Pero anong nangyayari, no? Nakikialam po ang church sa state. So it is a very invalid reason mga kababayan, no? Anyway, ano po ang inyong masasabi dito mga karibin natin? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.